Isang magandang hapon po sa inyong lahat at magagabi na rin po mamaya latest weather update po muli tayo ngayon. Pero bago po tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng isang like bilang suporta po sa ating YouTube channel. So meron po tayong binabantayan ngayon. Dito nga po sa bandang silangang Mindanao na cloud cluster nga po na namumuo. Ito po sinasabi natin na cloud cluster ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility at posible pong maging isang ganap na active low pressure area sa paglipas lamang po within 24 to 48 hours. But as of now, wala naman po sama ng panahon na nakapasok po or namumuo dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang hypnosis po natin ngayon, apektado pa rin po ang ilang bahagi po ng Central Luzon, Visayas at Mindanao dahil na nga rin po sa tinatawag natin na Northeast Monsoon na siyang nakakaapekto at nagbibigay ng malamig na hangin at pag-uulan madalas po tuwing hapon at sa gabi. Yung Easter lights, hanging amihan, nararamdaman natin dahil magde-Disyembre na, magpapasko at inaasahan natin aabot yan hanggang sa Pebrero 2024. Kasama pa po dyan yung sinasabi natin na shear line, no? Makikita nyo dito sa ating radar. Ito pong guhit-guhit na yan. Yan po yung shear line na siyang tumatama nga po dito sa bandang Central Luzon. So makikita nyo mabuti, dapat nating bantayan ito nga pong cloud cluster na posibleng mabuo bilang isang ganap na bagyo. So nung mga nakaraan, binabantayan natin yung dalawang typhoon nga po sa bandang Kanluran at isang bagyo naman dito sa bandang Silangan, si Typhoon Hamon at si Typhoon Lola, which is nakakaapekto pa rin ngayon o yung sirkulasyon ng kanilang hangin na dumadaan nga po dito sa ating bansa sa Philippine Area of Responsibility natin ay nagbibigay ng unting-kunting pag-uulan lamang po tuwing hapon at sa gabi. Kaya naman po ang lagay po ng ating panahon ngayong araw, makakaranas po tayo ng mainit na panahon tuwing umaga hanggang sa tanghali, but expected po natin na makulimlim at medyo maulan-ulan pagdating naman po sa hapon at posibleng abutin po ito hanggang sa gabi. So ang paalala ko po, maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never po natin mape-predict ang galaw po ng panahon or ng bagyo, pabago-bago po yan tulad na lamang po nito sa ating radar, active low pressure area at mga cloud cluster na ating binabantayan at posibleng mabuong bagyo, Kapag kasi ang isang cloud cluster ay nabuo bilang LPA, yung LPA naman magiging isang ganap naman na bagyo or storm ba na talagang ating dapat bantayan. So ngayon, yung sinasabi po natin ng mga localized thunderstorm, lagi pong naka-alerto yan at lagi po natin binabantayan, especially mga rainfall shower na siya po nagbibigay ng pag-uulan madalas sa hapon. Kaya kung may mga lakad po kayo, ugaliin po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, panlaban po in case magkaroon ng pag-ulan. Tamang timing din para linisin natin yung mga lugar na binabaha dyan sa mababang lugar sa Metro Manila sa Luzon. Para kapag nagkaroon ng rainfall shower, hindi magkakabaha. Linisin yung mga estero, tanggalin yung mga basura. Mag-ingat din po yun sa matataas na lugar, sa banta ng landslide kapag alam natin may patuloy na pag-ulan. Patuloy ko kayong i-update and please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.